Ating simulan ng umaga ng mga balitang dapat nating malaman sa 774 Balita Ngayon. 30 minutong pag-uulat ng mga impormasyon at pangyayari sa loob at labas ng bansa. 774 Balita Ngayon. Kasama sina Joel Malasakit Mangorospe at Darlene Olanyo. Kasama ang buong puwersa ng 774 News Team. 774 Balita Ngayon. Sa himpilang pinagkakatiwalaan sa balita at serbisyo publiko. DWWW 774, your ultimate news and music radio. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita. 774 Balita Ngayon. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po'y araw ng Lunes, July 14, 2025. Narito na ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. At sa ating pong mga headlines, taas presyo sa mga produktong petrolyo nakaambang ngayong linggo. PCG giniit na hindi planted o sinadyang ilagay ang mga na-retrieve na sako sa Taal Lake. Business tycoon na si Juan Paulo Tantongco pumanaw umano dahil sa drug overdose. DOTR mariing kinundina ang pagpatay sa enforcer ng SAEC. Pag-ere ng mga gambling advertisements sa telebisyon tuwing primetime hours, ipinagbabawal na ng PAGCOR. Calamba to Lucena na ruta ng PNR magbabalik biyahe na simula ngayong araw. Sa ating Metro News, South Korean national na wanted dahil sa online gambling, inaresto ng Bureau of Immigration. Sa ating Science and Technology News, bagong blood type na diskubre ng mga scientists. Sa ating mga lifestyle news, sa Bangus a la Pobre, wagi sa 2025 Embassy Chef Challenge sa Washington, D.C. Sa ating music trivia, ngayong petsa nanguna sa UK charts ang awitin at album ng Queen of Pop na si Madonna. Ano ang awitin na ito at album na ito? Alamin. Sa atin ng mga balitang kakaiba, kape sa Sweden, cheese ang hinahalo sa halip na creamer. Well, sana all. Mga mahilig sa coffee dyan, ano? Mukhang makakarelate kayo mamaya sa ating higop na, balitang higop na. kakaiba. Dahil kasing init din ho ng inyong kape ang ating mga balita. Ang ating po oras, 6:34 ng umaga, sa detalye po ng mga balita. 774 Balita Ngayon. Matapos ang 2 linggong rollback, muling magtataas ang presyo ng mga produktong petrolyo ngayong linggo. Sa pagtaya po ng mga taga-industriya ng langis, nakasaad na posibleng umabot sa 1 peso and 20 centavos hanggang 1 peso and 40 centavos ang taas presyo sa kada litro ng diesel. Nasa 50 centavos hanggang 70 centavos naman ang itataas sa kada litro ng gasolina. Sa kada litro naman ng kerosene, ang kada litro naman ng kerosene ay posibleng may aumento na 70 centavos hanggang 90 centavos. Ang nakambang oil price increase ay bunsod ng pagtaas ng demandang langis sa buong mundo sa kabila ng dagdag na produksyon na inanunsyo ng mga miyembrong bansa ng OPEC+. 774 Balita Ngayon. Samantala po naman iginiit ng Philippine Coast Guard o PCG na hindi planted o inilagay lamang ang mga sako na na-retrieve sa isinasagawang diving operation sa Taal Lake bilang bahagi ng paghahanap sa mga nawawalang sabongero. Ayon kay PCG Southern Tagalog Commander Jeronimo Tavilla, hindi sila mag-aaksaya ng oras sa Taal Lake kung itatanim lang o isinadyang inilagay ang mga sako. Inihag pa ni Tavilla na hindi biro ang pagsisid sa Taal Lake kaya hindi nila ilalagay sa panganib ang buhay ng mga diver kung planted lang ang mga sako. Samantala, ipinaliwanag ni Tavilla kung bakit mukhang bago ang sako na na-recover sa Taal Lake. Ayon kay Tavilla, nilagyan ng proteksyon na sako ang mga na-recover sa ilalim ng lawa dahil gutay-gutay na ang mga orihinal na sako at baka kumalat ito sa tubig kapag inangat. Sa ngayon ay nasa 5 sako na ang na-retrieve ng PCG divers mula sa Taal Lake kung saan 2 sa mga ito ang naglalaman ng mga buto. Isa naman ang naglalaman ng sunog na buto habang 2 naman ang naglalaman ng mga bato. Samantala, PCO Secretary Dave Gomez hindi na konektado sa tobacco industry bago tanggapin ng pwesto. Chanel Salazar sa report.
Iginagalang ni PCO Secretary Dave Gomez ang opinyon ng mga tutol sa pagkakatalaga sa kanya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pwesto. Ayon kay Gomez, hindi na siya bahagi ng tobacco industry at isa na siyang pribadong mamamayan bago niya tanggapin ang pagiging kalihim ng PCO. Pero sa tamang forum niya anya sasagutin ang bagay na ito para maging malinaw sa lahat. Din pa ni Gomez, hindi naman ito tungkol sa kanya kundi tungkol sa programa at polisiya ng administrasyon. Kabilang sa maagang kumontra sa pagkakatalaga kay Gomez ay si Senador Pia Cayetano dahil umano sa kanyang koneksyon sa tobacco industry na maaaring makapagpahina sa kampanya kontra paggamit ng tabako at kalusugan ng publiko. Nagpahayag din ng pagtutol ang Child Rights Network, Healthy Justice, Healthy Philippine Alliance at 7 iba pang grupo. Ako si Chanel Salazar ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Chanel Salazar. 774 Balita Ngayon. Kinumpirma ng Los Angeles County Medical Examiner sa Amerika ang sanhi ng pagkamatay ng business tycoon na si Juan Paulo Tantongco sa edad na 44. Ayon sa ulat ng isang international news outlet noong July 9, 2025, kumpirmadong nasawi si Tantongco bunsod na epekto ng paggamit ng cocaine. Batay pa sa ulat, lumalabas na aksidente ang manner of death ni Tantongco, habang cocaine effects naman ang mismong dahilan ng pagkasawi nito. Nakasaad din na may probable atherosclerotic cardiovascular disease o posibleng sakit sa puso si Tantongco. Naganap ang insidente sa Beverly Hilton Hotel sa Beverly Hills, California noong March 8, 2025 kung saan idineklarang nasawi si Tantongco. Samantala, Senador may paalala sa tunay na tungkulin ng mga Senator Judges. Detalye po ihatid ni Conde Batak. Conde. Nagpaalala si Senator Ping Lacson na ang trabaho ng mga Senator Judges ay magbaba ng ruling o desisyon batay sa mga argumentong ilalatag ng prosekusyon at depensa patungkol sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Kaugnay rin ito sa naging pahayag ng tagapagsalita ng Senate Impeachment Court na si Attorney Reginald Tonggol na inaasahan nila ang mainit na debate sa korte kapag nagmosyon si Senator Ronald Bato de la Rosa kung dapat bang ituloy ng Senate 20th Congress ang impeachment trial laban kay Duterte. Sa social media post, binigyang diin ni Lacson ang kanyang maingat na paalala sa mga Senator Judges na ipaubaya sa prosekusyon at defense team ang paghahain ng mga mosyon at pleadings hinggil sa impeachment trial. Iginit ng mambabatas na ang tungkulin nila sa impeachment court ay pakinggan ang mga argumento at counter-arguments ng dalawang panig at saka magbaba ng desisyon. Matatandaang nilinaw din ng senador na kung ipapadismiss man ang impeachment case laban kay VP Sara, ito ay dapat emosyon ng depensa at hindi ng sinumang senator judge. Nauna rin sinabi ni Tonggol na maaaring mauwi sa botohan ang mosyon ni De La Rosa o posible ring may senator judge na tumutol o hangin ito o kaya naman ay pwede ring may senator judge na unahan siyang magmosyon para hindi matuloy ang pagpapadismiss sa kaso. Conde Batak ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Conde Batak. 774 Balita Ngayon. Oras, 40 minuto na makalipas ang alas 6 ng umaga. Maring kinundina naman ng Department of Transportation o DOTR ang pagpatay sa isa sa mga miyembro ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAECTA. Ayon kay Transportation Secretary Vince Dizon, binaril umano ang biktimang si Hervin Cabanban sa loob ng bahay nito sa Cavite. Sinabi ni Dizon ay pinag-utos na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mabilis na pagresolba sa krimen. Tiniyak naman ni Dizon na mapapanagot ang sinumang nasa likod ng pagpatay kay Cabanban. Nagpaabot na rin ng tulong ang DOTR sa naulilang pamilya ng biktima. Sa dagdag na field report, 16 na matataas na opisyal ng PNP saklaw ng bagong balasahan. Narito ang report ni Angel Garcia. Epektibo simula ngayong araw, June 14, ang balasahan sa ilang matataas opisyal ng Philippine National Police. Base sa kautusan pirmado ni PNP Chief Police General Nicolas Torre III itong July 11, itinalaga si Lieutenant General Edgar Alan Ocubo bilang bagong Deputy Chief for Operations, ang katlong pinakamataas sa posisyon sa PNP. Nagkapalit naman ni Lieutenant General Robert Rodriguez na magre-retiro bukas July 15
Papalitan naman ni Major General Nery Ignacio si Okubo bilang Chief of Directorial Staff. Kabilang din sa mga inilipat ng pwesto ay sina Brigadier General Jeffrey Decena, ang dating Deputy Regional Director for Administration ng PRO3 na ngayon ay Director na ng PNP Sosya. Si Brigadier General Martin Defensor Jr., ang dating Director ng PNP Finance Service, ang bagong hepe ng Directorate for Logistics. Major General Christopher Birung, ang dating Director ng PNP Academy, ang bagong Commander ng Area Police Command Southern Luzon. Si Brigadier General Marlu Roy Azate, ang dating PNP Social Director, ang siya magiging bagong Director ng Finance Service. Habang si Brigadier General Nestor Babagay, ang dating Director ng PSPG, ang magiging Regional Director ng Bicol Region. Si Brigadier General Andre Dizon, na dating Regional Director ng PRO5, ang bagong Direktor ng PNP Academy. Si Brigadier General Benigno Guzman, ang dating Direktor ng MPD, ang siyang bagong hepe ngayon ng PSPG. Brigadier General Arnold Abad, ang dating Direktor ng Northern Police District, ay itinaga bilang kapalit ni Guzman sa MPD. Si Brigadier General Eliazar Mata, ang dating Direktor ng PNP HPG, ang bagong Regional Director ng PRO9 o Zamboanga Peninsula, at 5 iba pang matataas na opisyal. Ayon sa pamunuan ng PNP, layuan ng reorganisasyon na palakasin ang operasyon at masalong paghusayin ang serbisyo sa publiko. Angel Garcia ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Angel Garcia. 774 Balita Ngayon. Ipinagbabawal na ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang pag-ere sa mga telebisyon ng mga gambling advertisement tuwing primetime hours o mula 5:30 p.m. hanggang 8 p.m. Ayon sa PAGCOR, layo ng naturang hakbang na maprotektahan ng mga minor de edad mula sa exposure sa gambling content, lalong-lalo na sa oras ng hapunan kung saan kadalasang sama-samang nanonood ng telebisyon ang mga pamilya. Bago ito ay pinag-utos na rin ni PAGCOR Chairman at CEO Alejandro Tenco ang pag-alis sa lahat ng gambling-related billboards at out-of-home ads sa lahat ng public spaces simula sa August 15. Ipinagbabawal rin ng PAGCOR ang paglalagay ng online gaming ads sa mga tren, bus, jeep at taxi, gayon din sa mga area na malapit sa paaralan at mga simbahan. Samantala, inihayag naman ni Tenco na nirerespeto nila ang panawagan ng mga mambabatas na total ban sa online gambling. Gayunman, hindi anya itong sinusuportahan ng PAGCOR at sa halip ay isinusulong ng ahensya ang pagpapatupad ng istriktong regulasyon upang matiyak ang kontrol sa operasyon. Samantala, online gambling advertisement sa social media dapat ipatanggal na rin ng PAGCOR. Grace Mariano sa detalye. Hinikayat ni Akbayan Party List Representative Shell Jokno ang Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR na ipatanggal na rin ang mga advertisement sa social media ukol sa online gambling. Hiling ito ni Jokno kasunod ng utos ng PAGCOR na alisin ang e-gambling advertisement sa billboards at iba pang out-of-home advertisements. Ikinalugod ni Jokno na ang hakbang ng PAGCOR ay sang-ayon sa layunin na inihain nilang House Bill No. 1351 o ang Kontra Isugal Bill. Umaasa si Jokno na habang hindi pa naisasabatas ang panukala ay magpapatupad ang PAGCOR ng mga hakbang na magbibigay proteksyon sa mamamayan, lalo na sa mga kabataan, laban sa panganib na dulot ng online gambling. Ito si Grace Mariano para sa DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Grace Mariano. 774 Balita Ngayon. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, good news ha, muling magbabalik ang biyahe ng Philippine National Railways o PNR sa rutang Calamba-Lucena at pabalik simula ngayong Lunes. Ngayong araw pala yung muling magbabalik ha, July 14. Ayon sa PNR, maaring sumakay o bumaba ang mga pasahero sa mga istasyon ng Lucena, San Pablo, Calamba, Sariaya, Lutucan, Candelaria, Chaong at Lalig, ganun din dyan sa RIRRI, College, Los Baños, Masili at Pansol. Magsisimula sa 15 pesos hanggang 105 pesos ang regular na pamasahe sa Lucena hanggang Calamba. Habang magsisimula naman sa 12 pesos hanggang 84 pesos ang discounted na pamasahe sa mga estudyante, persons with disability o PWD at mga senior citizen na may dalang lehitimong ID.
Inihag ng PNR na ang pagbabalik ng biyahe ng naturang ruta ay alinsunod sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na siguraduhin ligtas at maayos ang biyahe ng mga commuter na gumagamit ng PNR. DOH may paalala para maiwasan ang hawaan ng mga sakit sa mga paaralan. Yan po ang balitang hatid sa atin ni Gina Mape. Sa pagpapatuloy ng klase sa mga eskwelahan, naglabas ng paalala ang Department of Health upang maiwasan ang hawahan ng sakit kabilang ang Hand, Foot and Mouth Disease o HFMD. Ang paalala ng DOH ay sa harap ng pagbaba ng bilang ng kinatamaan ng naturang sakit. Sa rekord ng kagawaran mula Mayo 18 hanggang Mayo 31 ngayong taon, ay may 1,764 na kaso ng HFMD at mula Hunyo 1 hanggang 14 ay bumaba sa 1,363 ang nagkasakit ng HFMD. Ngunit ayon sa Health Department, hindi dapat maging kampante dahil mabilis makahawa ang nasabing sakit kung hindi mag-iingat. Ayon sa DOH, kailangang panatilingin ang kalinisan sa katawan at paligid, lalo na sa mga silid-aralan at mga lugar kung saan namamalagi ang mga bata. Sabi ng DOH, ang isang batang may HFMD ay maaaring makahawa ng higit sa 2 na ibang bata at maaari pa itong dumami kapag nasa closed spaces gaya ng bahay at eskwelahan. Nabatid sa DOH na karaniwang palatandaan o sintomas ng HFMD ay lagnat, singaw sa bibig, sakit sa lalamunan, mga butig sa palad, talampakan o puwit. Paalala ng DOH, maaaring makaiwas sa HFMD sa pamamagitan ng mga sumusunod: paghuhugas ng kamay gamit ang sabon at malinis na tubig o paggamit ng alcohol-based sanitizer, pag-iwas sa paghawak sa mukha lalo na sa mata, ilong at bibig, at pagpapanatili ng kalinisan at pag-disinfect ng mga kagamitan. Ako si Gina Mape ng DWWW774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Gina Mape. 774 Balita Ngayon. Ang ating pong oras, 6:48 na umaga. Kami pa rin po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At ako naman si Albert Antivo. 774 Balita Ngayon. Metro News. Metro News. Sa atin namang Metro News, naaresto ng Bureau of Immigration o BI sa Malate, Maynila ang isang Korean national na wanted sa South Korea dahil sa umanay pagkakasangkot sa online gambling. Ayon sa BI, ang suspect na si Lee Yong-jae, 46 years old, ay may red notice mula sa Interpol at warrant of arrest mula sa Seoul Bukbu District Court. Nahuli si Lee sa Bukobo Street, Barangay 698 sa isinagawang operasyon ng Manila Police District Station 5 at Korean authorities. Kilala umano si Lee bilang isang high-value gambling operator na nagpatakbo ng mga illegal na baccarat websites tulad ng Phoenix simula 2022. Umabot naman sa 215 billion Korean won o katumbas ng mahigit 9 billion pesos ang kinita nito sa kanyang mga operasyon at itinuturing na banta sa seguridad ng publiko. Foreign exchange rates. Foreign exchange rates. Narito naman ang ating update sa ating foreign exchange rates. Ang palitan po ng piso kontra dolyar ay nasa 56 pesos and 44 centavos, habang nasa 66 pesos and 6 centavos naman ang palitan ng piso kontra euro. Habang ang British pound ay nasa 76.64. Ang palitan naman ng piso kontra Saudi Riyal ay nasa 15 pesos and 4 centavos, habang ang Japanese yen ay nasa 39 centavos. Lotto results. Lotto results. Update naman po tayo sa resulta ng loto. Ihatid po sa atin ni Jonah Bakiran. Jonah. Narito na ang mga lumabas na winning combination sa Ultra Lotto 658 na binola kagabi July 13, 12, 57, 41, 18, 33 at 17, kung saan walang nanalo ng 215,283,830 pesos and 40 centavos na premyo. Ang bola naman sa Super Lotto 649 ay ang 4, 46, 25, 11, 3 at 7, kung saan wala ding nakapag-uwi ng 23,469,035 pesos and 60 centavos na jackpot prize. Ako po si Jonah Bakira na nagsasabing wag lang umasa sa bola, tumaya sa buhay para maka-jackpot ka ng tagumpay. Maraming salamat, Jonah Bakiran.
Science and Technology. Science and Technology. Sa ating Science and Technology News, bagong blood type na-discover ng mga scientists. Ilan na ba ngayon yung present? Marami-rami din, ano? Yan, alamin natin sa balita ni Rose May Miranda. Basahin ko sana Ivan Alawi. Rose May Miranda pala. Rose May, please come in. Nakatukla sa mga French scientist na bagong uri ng dugo sa isang babae mula sa Caribbean island ng Guadeloupe makalipas ang 15 taon nang matanggap ng mga researcher ang blood sample mula sa isang pasyente na sumailalim sa mga routine test bago ang isang operasyon. Ayon sa French Blood Establishment o EFS, ang 68 taong gulang na babae ay ang tanging kilalang carrier ng bagong blood type na tinatawag na Guada negative na isinunod sa pangalan ng kanyang kinalakihang isla. Opisyal namang kinilala ng International Society of Blood Transfusion noong unang bahagi ng Hunyo ngayong taon ang pagkakadiskubre ng EFS sa ika-48 blood group system sa mundo. Sinabi ni Thierry Peyrard, isang medical biologist sa EFS na sangkot sa pagtuklas ng bagong uri ng dugo, na nadiskubre ang isang napakahindi pangkaraniwang antibody sa pasyente noong 2011, ngunit hindi sila nakapaglunsad ng karagdagang pananaliksik dahil sa limitadong resources. Noong 2019 nang malutasaan niya ng mga siyentipiko ang misteryosong bagong blood type gamit ang high-throughput DNA sequencing na nag-highlight ng genetic mutation. Inihayag ni Peyrard na namana ng babae ang kanyang bihirang blood type mula sa kanyang mga magulang na bawat isa ay may mutated gene. Umaasa naman ngayon ng mga siyentipiko na makakahanap pa sila ng iba pang individual na may Guada negative blood type. Manatiling may kaalaman sa agama teknolohiya sa gitna ng pagiging moderno ng ating mundo. Ako si Rose May Miranda ng DWWW Shate 4 Ultimate Music Radio. Thank you, Rose May Miranda. Lifestyle News. Lifestyle News. Sa atin namang lifestyle news sa Bangus a la Pobre, wagi sa 2025 Embassy Chef Challenge sa Washington, D.C. Detalye po ihatid ni Mika Fajardo. Mika? Nasungkit ng Bangus a la Pobre ni na Chef Paulo Peñalosa at Chef Maria Carmel Tablingan nang namit Filipino Barbecue ang People's Choice Awards sa 2025 Embassy Chef Challenge na ginanap sa Andrew Mellon Auditorium sa Washington, D.C. Ang nanalong entry ng Embahada ng Pilipinas ay kombinasyon ng bangus a la pobre at ensaladang talong na inihain kasama ang garlic rice at isang calamansi sunset cocktail. Ito ang ika-4 na panalo ng Pilipinas ng prestiyosong award. Nasungkit ng bansa ang parangal noong 2022 mula sa chicken inasal ni Chef Erwin Wing Villarias, habang ang bringhe na Chef Cloud Tayag ay nanalo ng parangal noong 2016 at ang sisig ni Chef Abigail Sinchoco Mateo ang tumanggap ng pagkilala noong 2018. Bahagi ang taon ng Embassy Chef Challenge ng Events DC International City Food Festival, kung saan ang mga chef mula sa mga embahada sa buong mundo ay nagpapakita ng mga natatanging putahe mula sa kanilang mga bansa. Ako po si Mika Fajardo ng DWWW Shate 4, your ultimate music radio. Maraming salamat, Mika Fajardo. Music Trivia. Music Trivia. Sa ating music trivia ngayong petsa, nanguna sa UK charts ang awitin at album ng Queen of Pop na si Madonna. Ano ang awitin at album na ito? Alamin natin sa music trivia ni Kenny Gacosta. Kenny. Blessed Monday morning, narito na ang hatid ko sa inyong music trivia. Ngayong petsa na ito, July 14 taong 1986, sa unang pagkakataon, sabay na nanguna sa UK charts ang awitin na Papa Don't Preach at ang album na True Blue ng Queen of Pop na si Madonna. 3 linggong tumagal sa number 1 spot ng UK charts ang naturang kanta at album ng American singer, songwriter, record producer and actress. Ang Papa Don't Preach ang ikalawang number 1 single ni Madonna, kasunod ng Into the Groove noong August 1985 mula sa kanyang pelikulang Desperately Seeking Susan. Maliban sa Papa Don't Preach, ilan din sa mga awiting kabilang sa True Blue album ang Open Your Heart, Live to Tell, gayon din ang mismong True Blue song. Samantala sa kasaysayan, 4 na beses na naulit ang pagiging number 1 ni Madonna sa parehong official singles chart at official albums chart. Nasundan pa ang pangunguna ng Papa Don't Preach song at True Blue album ng Like a Prayer song at Like a Prayer album noong April 1989. Hang Up song and Confessions on a Dance Floor album noong November hanggang December 2005 at ang awiting 4 Minutes
at a hard candy album noong May 2008. At yan, hatid ko sa inyong music trivia. Ako si Kenny Gacosta ng DWWW774, your Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Kenny Gacosta. Balitang kakaiba. At sa atin namang balitang kakaiba, nako, kape sa Sweden. Saktong-sakto, partner, no? Humihigop ka dyan ng kape. Ano? Hinugupin na po natin ang kape. Alamin natin ano ba itong balitang kakaiba ni Doc Justin. Kape sa Sweden, cheese ang hinahalo sa halip na creamer. Ano ba? Ayan. Magastos magkape dyan. Yan, Doc Justin, ano bang iyong balitang kakaiba? Pasok! Anong joke, Justin? Doc Justin. Ayan. Malaking joke talaga ito. Gawin natin sa Pilipinas ito, nako. At ano bang, teka, may problema at ako. Yan, okay na. O tingnan niyo, pati yung microphone niyo, hindi pabor na nandito ako. Good morning! Good morning, Doc Justin. Darlene, sige, sana nga ako. Kung kadalasang creamer o gatas ang inahalo natin sa kape, iba yung mga residente ng northern region ng Sweden na cheese ang gustong ihalo sa mainit na kape. Ang kape na ito ay tinatawag na Kafios. Pangalan pa lang, ang hirap ng i-pronounce. So, pag mahirap pa naman i-pronounce, mas mahal. Ay isang tradisyonal na inumin na nilalagyan ng pinirasong, isa pa ito, lipagiusto, lipausto, o goat milk cheese. Ay sa mga nakatikim na ng Kafios, malambot, manamis-namis, at may spongy texture ang kape. Dahil sa goat milk cheese na ito, mas magiging creamier daw ang kape at perfect combination ng tamis at alat mula sa keso. Natuklasan ng mga eksperto na malaki ang naitutulong nitong Kafios sa pagresolba sa sodium deficiency problem ng mga residente sa Sweden. Sa ngayon, sumisikat na ang Kafios sa mga coffee shop sa mga syudad ng Sweden at maging sa ibang bahagi ng Scandinavia. Bahala na kayo. Ikaw, Doc Justin, willing ka bang itry yung kape mo lagyan ng goat milk cheese? Alam mo, ang tiyan ko kasi parang minsan ito siya, hindi mo malaman. Sensitive bang yung Sensitive, tiyan? lalo na sa mga bagay na hindi pa niya, kumbaga first time niyang matry. So baka nagkakape naman ako nito sa CR, no? Pasintabi po. Kasi di ba may mga lactose intolerance. Pero ito ang isa sa mga problema ko. Yeah. Pero kung nakakatulong naman ito para ma-resolve ang sodium deficiency, then why not? Yes. So, tsaka talaga, kada lugar, iba-iba din yung kultura pagdating sa mga, pagkain, inumin. Kasi palatandaan pag tumatanda ka na, Darlene, hindi ka na nagagatas puro kape na lang. Yung black coffee. Kasi mas na-appreciate mo ang tapang. At nakakatulong para ma-stimulate yung mga para makapag-desisyon Isip-isip ka. Yan. Okay. Maraming salamat, Doc Justin, sa iyong balitang kakaiba. Salamat. Thank you. At yan po ang mga may init na balita ngayong araw ng Lunes, July 14, 2025. Kami po inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. Ako naman, si Albert Antivo. At napasa inyo ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon.